Pag yung Diyos na yun, na lumikha ng lahat, tinatawag ni Moises na Panginoon. Kaya, doon sa talata na yun, 92:1, yung Diyos doon ay Panginoon at yung Panginoon doon ay Diyos. Pero merong mga talata na yung Panginoon ay hindi Diyos. Kagaya nito. Magandang araw po, magandang gabi mga kapatid. Muli ako si Richard Belen and welcome po sa ating channel na Belen Family Vlog. At ako po ay humihingi na agad ng pasensya mga kaibigan at kapatid kung ako po ay nagsasalita palagi sa intro ng mga video na ating piniplay. Sama-sama po natin pakinggan ang mga aral ng Diyos sa pamamagitan ng mga ngaral na si Brother Eli Soriano. So, parehong totoo yan, hindi magkakontra yan. Naiintindihan mo, Biblia. Yan ang sagot ko. Gandang babae. Ayaw mo kay... Yun ang uno. Dos, gaya ng ibinigay mo sa Kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman. Upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan, lahat ng ibinigay mo sa Kanya. At tres, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Nag-iisang... Hindi nag-iisa, iisang. Nakilala ka nila na iisang Diyos na tunay, di ba? Yan nakasulat. Yan nakasulat, sigurado ko rin. Di ba? Ang sabi niya, nakilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Tama naman yun, iisa lang naman talaga, Ama ron nakatingala nga siya sa langit Okay, tayong mga tao nasa lupa, nakilala natin, doon sa langit, iisa talaga Diyos na tunay doon. Kailan? Nandito kasi sa lupa yung anak Kaya iisa yung nandun. Nakatingin siya sa langit, huwag mo kakalimutan yun. Siyempre, bumaba siya Hindi, wala siya ron. Kaya nga, nung andun siya, nung wala siya ron, sabi niya, makilala ka niya, dyan sa langit, ay isa ka Diyos na tunay. Ito bang pumarito sa lupa? Diyos ba ito? Unang 1:5. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Wala nga sa langit dahil naparito O ngayon, ano sabi sa naparito? At tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanyan na totoo sa makatwigay sa kanyang anak na si Yesu Cristo. Yun ang naparito si Yesu Cristo. Ano sabi ron? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Marami pa ng Diyos-Diyosan dito sa lupa. Nung pumarito yung anak ng Diyos, ito ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos saan? Dito sa lupa. Then, marami palang Diyos-Diyosan dito, hindi natin si Jesus. Kaya tinan mo, may tunay na Diyos sa langit, may tunay na Diyos sa lupa. Yung naparito, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na wala. Kung lumalabas ay Diyos ang Panginoong Jesucristo nung narito sa lupa at dati Diyos na nasa langit na nagkatawang tao, nung siya ay namatay at bilong binuhay ng Diyos, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, ano ngayon ang Kristo nung siya ay nasa kanan ng Diyos? Pakinggan mo, pareho sila ng grado. 111. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ayun, sabi ni David, sinabi ika nung Panginoon sa aking Panginoon. Ilan ang Panginoon? Isang Panginoon na nagsabi at isang Panginoon na pinagsabihan. Ang sabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Tamo? Hindi pareho sila ng grado nung nasa langit na, pareho silang Panginoon. Panginoon yung Ama, Panginoon din naman yung nakaupo sa kanyang kanan. Sino ba yung nakaupo sa kanan? Basa, pakinggan niyo kung sino yung nakaupo sa kanan. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na pinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ayun, nakaupo pala si Kristo sa kanan ng Diyos. Tanungin natin ng Diyos, Diyos, yung pinaupo mo sa kanan mo, ano yan? Diyos, ang tanungin natin pinaupo mo si Kristo sa kanan mo, ano ba yung nakaupo sa kanan mo? Pwede sumagot? Tinan mo ang sabi ng Diyos, Hindi, ikaw, ang Biblia sasagot. Ako nagtatanong, di Biblia sasagot, hindi ikaw. Kung ikaw ang pasasagutin ko, hindi na ako pupunta sa lipa, kapatid. Di ba?
Ang tanong ko, nung paupuin ng Diyos si Kristo sa kanyang kanan, ano ang tawag nung Ama o nung Diyos doon sa nakaupo sa kanan niya? 1:8 ng Ebreo. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Tungkol sa anak, sinasabi, ang nagsasabi yung Ama. Ano sabi nung Ama sa anak? Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakilanman. Nakita mo, ang tawag ng Ama sa anak, Diyos. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Sabi nung Ama sa kanyang anak. Ay, Brother Eli, doon sa 80 ng awit, talatay 17. Ang sabi na nasa kanan daw ng Diyos, babasahin ko, mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Ayun. Sino yon? Ang nasa kanan daw ho ng Diyos ay hindi Diyos at tao. Ay, kapatid, walang ganun ang nabasa mo. Basahin ko ulit. Ulitin mo. Mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Kinakanan, hindi ka nasa kanan. Iba yung kinakanan sa nasa kanan. Huwag mong bibiglain. Ha? Huwag mong bibiglain. At saka yan, tao yan. Tao yan. Ano? At ang panalangin, mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Hindi si Kristo yan. Kasi si Kristo, bago pumanik sa langit, pinatungan na ng kamay ng Diyos. Eh yan, hindi pa napapatungan eh. O, paano naman? Mapatungnawa. Hindi pa napapatungan yan. Paano sasabihin si Kristo yan? O, yan ang iniligaw ka ng pastor mo sa iglesia ni Kristo. Ay, di ako iglesia ni Kristo. Hindi. Yun ang puntar yan. Naligaw ka dyan, kapatid. Kasi, iba yung kinakanan kaysa sa nasa kanan. Ano? Itong si Kristo, nakaupo na sa kanan. At bago mo po, pinatungan na ng kamay, dito pa sa lupa, pinatungan na ng kamay si Jesus ng Diyos. Eh yan, hindi pa napapatungan, kaya ang panalangin, mapatong nawa ang iyong kamay. Hindi naman sinabing, napatong na ang kamay mo. Hindi. Ang sabi, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sa anak ng tao, itutuloy mo pa, no? Nakasulat doon. Sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Di ba yun na nakasulat? O paano si Kristo yan? Hindi naman mahina si Kristo. Yan, pinalakas yan eh. Kita mo? Kaya nadaya ka rin. Nadaya, hindi si Kristo yan. Pinalakas ng Diyos yan alam mo si Kristo, hindi kailangan palakasin ng Diyos. Malakas talaga yon. Alam mo kung ba't malakas yon? Basa, 1:24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Jesus Christ is the power of God. O, kita mo, palalakasin ba ng Diyos yun ang ang power of God na sinasabi ni Pablo? Malakas nga yun yung nasa 80-17 ng awit, mahina yan, kaya pinalakas ng Diyos yan. Alam mo kung sino yan, kapatid? Sino? Si David. Si David. Pwede pa ako isa. Pagbigyan naman natin yung iba kasunod. Last na lang ha. Sige, baka sabihin mo, sumusuko ako Hindi naman. Sige. Ang anak, Diyos, ang ama, Diyos, pagkaibang kapangyarihan nila? Of course, hindi. Anak nga yung isa di ba, ikaw may tatay? Pag nakipantay ka sa tatay mo, pangit. Di ba? 14:28. Basa. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. The Father is greater than me, sabi niya. Hindi ba lumalabas na ibig sabihin nun, hindi talaga siya ang Diyos? Hindi naman, para maintindihan mo, bibigyan kita ng halimbawa, kapatid, ano? Bibigyan kita ng halimbawa, makinig ka. Si Presidente Estrada, di ba? Di ba? Si Vice Presidente Arroyo. Tama? Pareho bang presidente o hindi? Pareho yung Presidente. busy lang yung isa. Pero hindi ibig sabihin hindi presidente si Vice Arroyo. Kasi pagkamatay ni Estrada, sa susunod agad si Arroyo Di ba? Next in rank yun Kaya sa Pilipinas, 2 presidente. Ganon din sa langit, 2 presidente. Busy lang yung isa. Salamat po. Salamat. Kung meron po bang hindi alam ang ating Diyos?
Meron po siyang hindi pinapakialaman. Yun po ang sagot ko. Meron siyang hindi pinapakialaman. For those who do not understand Tagalog, the question is there anything that God does not know? My answer is, not all things God wants to know. Hindi lahat ng bagay gustong pakialaman ng Diyos. Gaya po nito, bibigyan ko kayong halimbawa. Yung nasa 7:31 ng Jeremias, ganito nakasulat. At kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng Tofet na nasa libis ng anak ni Himnon upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko iniuutos o pumasok man sa aking pag-iisip. Tanyo, hindi man pumasok sa isip kong gagawin nila yun eh. Pero mo anak nila, susunugin nila, iaalay sa Diyos-Diyusan. Mga taong Israelita eh. Sinunog yung anak para ialay sa Diyos-Diyusan. Hindi ko naman inutos yun, sabi ng Diyos. Ni pumasok man sa aking pag-iisip. Ulitin pa natin sa isa pang talata. Pakilagay sa screen. At itinayo ang mga mataas na dako ni Baal upang sunugin ang kanilang mga anak sa apoy na mga pinakahandog na susunugin kay Baal Na hindi ko iniutos o sinalitaman o pumasok man sa aking pag-iisip. nakita niyo po, hindi man inisip ng Diyos na gagawin nila yung ganong kasamaan eh. Biro mo, anak mo mismo, susunugin mo, iahandog mo sa Diyos-Diyusan, gaya ni Baal. Hindi ko yan inuutos yan, hindi ko sinalita yan, ni hindi pumasok sa isip ko yan. So, alam nyo kasi po ganito kapatid, sa premise na ito, no? Ang Diyos po, binigyan tayo ng kalayaang mamili eh. Pwede mong piliin yung gusto mo sa mundong ito. Ngayon, kung ano yung pipiliin mo, hindi ka pinapakialaman ng Diyos doon eh. Hanggang hindi ka naman nakakapili, hindi ka niya pinipilit. Di ba? Deuteronomy. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong Ayun, binhi. sabi po ng Diyos, tinatawag ko ang langit at ang lupa na maging saksi sa araw na ito laban sa inyo. Inilagay ko sa harap mo ang buhay, nilagay ko rin sa harap mo ang kamatayan. Ang pagpapala nasa harap mo rin, ang sumpa nasa harap mo rin. Piliin mo kung anong gusto mo. Pero ang sabi niya, piliin mo buhay para mabuhay ka. So meron tayong karapatang mamili. Tiempo pong mamimili tayo, hindi tayo pinapakialaman ng Diyos eh. Hindi kanya pinipilit eh. Kaya nga merong napipili, masama eh. Meron napipili, mas gusto pa yung kasinungalingan kaysa sa totoo eh. Meron pong ganun tao. Pakinggan nyo sa 1:8-9 ng ikalawang Tesalonika. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ayan. Bakit nila paghihigantihan niya? Sa 2:11. Yan pa rin. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Upang hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Ano, mas pinili pa nila yung kalikuan eh. So, merong mga tao talaga ang gusto yung hindi tama, yung kasinungalingan. Hindi sila pinipilit ng Diyos. Kasi meron nga tayong free choice, free will ang tawag po ng iba ron. Kung ano yung magugustuhan mo na piliin, bahala kang sumunod sa gusto mong sundin. Ganun po ang Diyos. Hindi siya parang isang diktador na pipilitin kanya sumunod sa kanya. Kundi ang Diyos, ginawa tayo hindi robot na we have our own choices in life. Meron tayong mga kanya-kanyang pagpili. Doon sa mga puntong hindi ka pa namimili, ang Diyos hindi nakikialam doon. Hindi nga alam ng Diyos kung susunod ka kung hindi. Sabi nung iba, alam na ikaw ng Diyos lahat ng bagay. Hindi nga alam ng Diyos kung susunod ka kung hindi. Katunayan nga sabi niya, hindi ko inutos yan, hindi ko sinalita, hindi pumasok sa isip ko yan. Sabi ng Diyos. On those premise po, ang sagot ko sa inyo, meron siyang hindi pinakikialaman sa tao. Kasi binigyan niya tayo ng free will. Kasi pag pinakialaman niya tayo, labas. Para siyang diktador, saka parang alam niyo mga kababayan, parang hindi maganda yung buhay pagka wala tayong choice. Bigyan kayo halimbawa, sino sa inyo mas magusto ang kari-kari? Ako kasi, paborito ko yung kari-kari.
Sino sa inyo ang paborito laing? Sino sa inyo ang paborito naman sinigang sa miso? Kung sabihin ko sa inyo, tayo lahat ang gusto natin laing. Wala kayong karapatan. Maganda ba buhay nun? Hindi po maganda ang buhay nun. Ang tao po may pinakamagandang regalo sa Diyos pang sarili niya, yung makapamili. That makes life exciting, wonderful, and that will make life also meaningful pagka ang pinipili natin yung mabuti para sa Diyos. Hindi niya tayo pinilit, tayo mismo namili. Kasi ang gusto ng Diyos lagi yung kusa natin, ayaw niya tayong pilitin 1:19 ng Isayas. Kung kayo'y magkusa at mangag masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Yan, ang hinahanap po ng Diyos kusa, hindi naman niya pipilitin tayo Basta't gusto niya kusa. Kusa kang gagawa ng kabutihan, kusa kang gagawa ng pagsunod, yun po. Hindi niya ikaw parang minamanehon sa sakyan na kung saan niya gusto, doon ka na lang, wala ka ng pamimili. Kaya nasabi ng Diyos, hindi ko naman inutos yan hindi ko naman sinalita yan, hindi naman pumasok yan sa aking isip. O nung ba sabihin niya hindi pumasok sa isip niya, alam niya na ba yun? Hindi nga pumasok sa isip niya, hindi niya alam. O meron palang gagawin ganun ng tao, may pipiliin palang ganun. Pati anak nila susunugin para sa Diyos-Diyusan. Kaya ang sabi ng Diyos dun sa Isaias 30, versikulo 1, pakilagay sa screen. Sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisisang ngunit hindi sa akin, at nag-aalay ng alay, ngunit hindi sa aking espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Kanya meron doon nag-aalay ng alay, hindi sa Diyos iniaalay, kay Baal nga iniaalay. Pwede, alam ba ng Diyos na kay Baal nila iaalay yung anak nila? Kung alam lang ng Diyos yun, ba't bibigyan niya pa ng anak? Pwede naman niyang gawing baog. Susunugin mo rin lang anak mo, ba't bibigay ko pa sa'yo? Pero dahil nga, binigyan tayo ng Diyos ng pamimili, ayun, bibigyan kita ng anak. Gusto mo, ialay mo sa akin. Ang sabi, sa aba ng mamapanghimagsik, nag-aalay ng hain, hindi sa akin. Nakikipagsangguni, hindi sa aking espiritu upang magdagdag sila ng kasalanan sa kasalanan. Yun po, on that premise. Yun po, ibig sabihin. Is it not true? There are most people who have nothing in life but they live. Sa atin sa Pilipinas, kung galing ba kayo sa Pilipinas, mga kapatid, diba sa atin may mga taong grasa ang tawag? Walang bahay, nauulan na, naaarawan, nangahalungkat ng basurahan, nabubuhay, hindi nagkakasakit. Yung mayaman, ang linis-linis ng bahay, hinugasan yung mga hinugasan ng pagkain, hinugasan, sinabon pa yung mga plato, tapos kumain, mamiyang kote na amoeba, patay. May pera yun. May pera yun. May pandisinfect pa sa kinainan niya, pero nagka-amoeba pa siya. Yung taong nagkahalungkat ng basurahan, nakatakot-takot ang dumi ron, may mga dumura pa ron, kinakain gan, nakita ko sa China, pumunta ako sa Shanghai Merong babae, may pasuso yung bata, sumususo yung bata, naghalungkat siya sa basura, diretso kinakain niya. Pero nabubuhay. So tama ang sabi ni Kristo, the life of a man does not depend on the wealth that he possesses. Your life depends on God. Ito nyo, bibigyan ko kayo halimbawa, mga kapatid. Meron akong kilala, mayaman, may pagawaan ng sapatos. Sikat na sikat yung sapatos. Ang tibay-tibay ng sapatos niya. Sikat siya. Pero, nagkasakit siya ng diabetes. Naputol ang paa niya. Magagamit niya yung sapatos? Ikaw, mahirap ka, wala kang sapatos. May paa ka, alin ang gusto mo? May pera, wala kang paa? Wala kang sapatos? Na may paa ka, alin ang gusto mo? Ako, mas gusto ko na yung may paa ko na wala akong sapatos. Kesa naman, meron naman akong pagawaan ng sapatos, di ko naman maisuot dahil putol na ang paa ko sa diabetes.
Ano ibig kong sabihin? Parang ganito, mahirap ka, hindi ka nga makabili ng ice cream eh. Pero may nag-birthday niya, nakita mo, ako makipunta ka kahit di ka inaanyayahan. Eh maraming ice cream. Ha? Maraming ice cream. Nilantakan mo 1 galon. Ang sarap. O, di ba? Naka-tsempo ka, 1 galon na nayari mong ice cream. Di ba mas maganda yon? Mas maganda yon. Alam niyo kung bakit? Eh, may pabrika ka ng ice cream. May hit ka naman. Hindi mo naman makain yung ice cream mo. Tama o hindi? Mabuti na yung mahirap ka na wala kang makain ice cream, pero pagka nagka-tsempo ka, minsan-minsan lang ito, George. Kain ka na lang kain ng ice cream. Di ba mas maganda yun? Alam nyo, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ang kasaganaan sa buhay, hindi yan ang batayan ng buhay. Sabi niya, magmasid kayo. Ang buhay ng tao hindi dahil sa kasaganaan ng tinatangkilik niya. Huwag kayong maging sakim. Mag-ingat kayo sa kasakiman dahil hindi naman batayan na because you have money, you will live long. It is not the assurance of life that because you have money, you will live. There are those who wanted to live longer than any other people because they have money, they have all the wealth to spend. But when he got sick, cancer of the pancreas, he spent practically everything that is possible to spend, but he died. In spite of all the wealth and money and power that he had, he died. Because it is appointed unto man once to die, and after that the judgment. Does not depend on the wealth that you have accumulated. It doesn't depend on how much money you have in the bank. It depends on the will of God. So, the most important thing to have in life is God more than riches, power, and everything that is earthly. And dapat nyo makita. So, my answer is, why? Why are there those who are poor, those who are not very rich? There are those who are very rich, very, 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 very rich. There are those, the richest, they call them the richest man on earth. Why? Because God is trying to balance everything. There is a balance. That is God's balance and justice. Let me tell you something. I am an entrepreneur. I am a capitalist. I have the money. I tell you, I will establish a factory and you will be my janitor. Then you applied for a janitor, then you are my janitor. You are going to clean the toilet, clean the comfort room, clean everything because you are the janitor. Are you going to clean? Are you going to follow my orders? Yes, because I'm going to pay you. But if you are rich, as I am rich, you are a billionaire, I am a billionaire, I will tell you, clean. You will tell me, clean it yourself. I'm also a billionaire. See? There will be no balance. May balance ba? Sino magtatrabaho kung lahat mayaman? Ha? Milyonaryo ka, milyonaryo ako. Ba't mo patakalkal sa akin yung CR mo? Ba't ako magkakalkal? Eh, mayaman ka, mayaman din ako. Eh, bakit? Mahirap kasi kung wala akong pera. O, di may balance. Parang ganito yun eh. May nagtanong sa akin, Brother, ba't naman ang Diyos akala ko ba pag-ibig? Ba't hindi tayo pantay-pantay? Abay, pagka pantay-pantay, hindi siya pag-ibig. Bakit? Ay, tanong nyo. Pantay-pantay tayo lahat. Pantay-pantay tayo ng taas. 5'7" lahat tayo, kasing taas ko. Pantay-pantay tayo ng ilong. Pantay-pantay tayo ng bibig. Pantay-pantay lahat. Ah, lahat pantay-pantay. Ano ang labas? Magkakamukha tayo. Hindi ba gano'n? Ah? Pag natulog ka, nagising ka uli, una akala mo asawa mo. Bakit? Eh, kamukha din ng asawa ni Teban yung asawa mo. Pantay-pantay lahat eh. Magulo mundo nun. May nagnakaw. Hinabol ng pulis. Hindi ka nagnakaw. Eh, nakalingat yung pulis. Yung isa naman na kasi pareho ng anture eh. Di ba? Pare-pareho lalabas eh. Merong isang tao, sabi niya, nandun siya sa ilalim ng puno ng duhat.
papahangin siya, nakita niya yung puno ng kalabasa doon. Ang lalaki ng bunga ng kalabasa, gapalanggana. Doon, kalabasa. Sabi niya, naisip niya, ba't yung kalabasa? Ang liit-liit lang ng puno, ang laki-laki ng bunga. Ito namang duhat, ang laki-laki ng puno, liliit naman ng bunga. Nag-iisip siya. Nag-iisip siya, ba't ganun? Ang nangyari, humangin. Naku, nabaksak yung isang kumpul na duhat. Tumama sa ulo niya, kumpul na duhat. Sabi niya, hindi ko, patawarin mo po ako. Ba't niya sinabi, tama pala ang Diyos? Kasi kung nagkataon yung kalabasang kumpul-kumpul ang andot yung bumaksak sa ulo niya, patay siya. Di ba? Ano, naintindihan nyo na mga kapatid? O, naintindihan nyo? Huwag nating sisisihin ng Diyos. Huwag nating kukwestiyonin ng Diyos. Let us not question God. Let us study the wisdom behind each creation. Why? There is a reason. Why are my eyes here? Because if they were there, it will be awkward. See? Why is your anus there? Why is it not placed here? It is very awkward if your anus will be here. So, the best place for your anus is there really. It is covered there. It will not harm you. Okay? Huh? Your eyes are there because this is the best place that the eyes should be. What God have made is the best. We have no business questioning Him. We must not question Him. So, you are rich, good for you because you are rich. But pay me. I will work for you. The reason why I'm working for you because I do not have the money. So we will live in harmony with each other. Rich and poor. But something must be understood. There will come a time when everything will be perfectly equal, and that is in the kingdom of God in heaven. Yan po ang dapat nating makita. Where? Magandang gabi po, Eli. At hindi nyo nalalaman ay lubos akong lihim na humahanga sa kahusayan ninyong mag-memorize ng Biblia noon pa. Hindi po tayo dapat humanga sa tao, kapatid. Alam nyo, walang bagay na hindi manggagaling sa Diyos pagkakabutihan. Lahat ho lang nasa atin, kaloob ng Diyos yun. Hindi dapat ang hangaan ng tao. Sa Diyos po natin ibigay ang kapurihan doon. Okay. At sa pagkakataon po sanang ito ay tinatawagan ko ang lahat ng mga pastor, pare, ministro, bispo, arsobispo, kardinal, papa, tungkol sa aking mga nasaliksik sa Biblia, pati na nga yung mga naririnig sa inyo. Ganito po ang natuklasan ko sa Biblia sa aking pagsasaliksik. Pakisulat lang kung may magsusulat. Natuklasan ko po sa Biblia na napakaraming kasinungalingan. Natuklasin ko rin po sa Biblia na ang Diyos ay sinungaling, which is against your teachings na ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. At natuklasan ko sa Biblia na ang Diyos ang gumagawa ng mga heinous crime o karumal-dumal na krimen. Natuklasan ko sa Biblia na iyan ay isang uri ng malaswang babasahin. At yan ay kumbaga pornografiya, ang Biblia. At ang Diyos diyan sa Biblia ay nagsisisi, nagkakamali, makakalimutin. Ngayon, ang katanungan ko po ay, bakit sa kabila ng ganyan ang sinasabing paliwanag ng Biblia sa Diyos ay nagsusumiksik pa rin kayo diyan sa ganyang mga paniniwala ay samantalang napakalupit na Diyos, isang uring gumagawa ng karumal-dumal, siyang pasimuno ng kaguluhan at ng hindi pagkakaunawaan at siyang nag-uudyok sa mga tao para magyera, para mag-away, para magdigmaan. Ayun po ang katanungan ko. Alam nyo, kapatid, ganito. Tinuturing na banal yung ganyang uri ng kasulatan. Alam niyo po, ganito, kapatid. Sa Biblia po, maraming salitang nakasulat. May salita ng demonyo, may salita ng anghel, may salita ng taong sumasampalataya, may salita ng taong hindi sumasampalataya,
Meron salita ng taong nagdududa. Meron din po sa Biblia salita ng halaman, salita ng hayop, salita ng mga punong kahoy, nakasulat sa Biblia. Baka ang napagbabasa nyo po, hindi yung salitang galing talaga sa Diyos. Kaya napagkamalian nyo ang Diyos na malupit, nagsasalita ng karumal-dumal, mahalay, etc. Kasi po, kahit anong pagsusuri ang gawin ko sa Biblia, napansin ko at natuklasan ko na ang Diyos sa Biblia, mabait na Diyos, mapagpatawad, hindi malupit. Ang Diyos ng Biblia, mabuti ang kalooban niya, gaya ng sabihin niya ang bagay na ito. Sa Efeso 6, ganito po ang sinasabi niya. Ano ang sasabihin nating masama para sa salitang ito ng Diyos? 6:1 hanggang 4. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako. Yan ho ang unang-unang salita sa Biblia na nakapagpabuti sa akin eh. Sabi ng Diyos, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Nung mabasa ko po yan nawala yung pagdabog-dabog ko sa tatay ko at sa nanay ko Nung mabasa ko yung talata na yan. Kaya itong talatang ito, salita ng Diyos ito, nakapagdulot po sa akin ito ng kabutihan. Paano sasabihin ang nagsabi nito'y masama? Hindi pwede yung masama makapagpabuti. Hindi po pwede yung masama'y makapagpabuti. Kaya ako naniniwala, ang nagbigay ng salitang ito, ang Diyos na mabait. Kaya pati magulang ipinagagalang. Tapos siya rin ang may sabi, huwag kang papatay. Siya rin ang may sabi, huwag kang mangangalunya. Siya rin ang may sabi, huwag mong iimbutin ang bagay ng iyong kapwa. Masama ba yun? Hindi ba? Puro kabutihan yun sinasabi ng Diyos na yun. Noon po bang sunugin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah? Natiyak naman lahat, bata, matanda, may ngipin at wala, sinunog niya. Noon po bang pabahain ng buong daigdig? Lahat yan, pati mga hayop, pati mga halaman, pinatay niya, pinuksa niya. Yung po ba yung mabuti niyo sinasabi na ang Diyos yung nagpapatawa? Bakit hindi po mabuti yun? Paano naging mabuti kapatid? Biro nyo, puro masasama yung nasa Sodom at Gomorrah. Paano niyo masasabing masama ang isang sanggol? Hindi ganon. Ganito po yun. Kagaya nung bumaha. Kayo kasi pinagbibintangan nyo ang Diyos ng hindi tama Tanyo, masamang-masama na ang tao sa mundo. Sabi ng Diyos, gugunawin niya yung mga masasama. Ngayon, sabi nyo, ba't pati bata? Aba, kayo naman pala malupit lalabas Kung ang ginunaw niya lang yung masasama, hindi niya dinama yung mga bata, di ba lalong kalupitan ang gagawin mo sa bata? Sino magpapasusunod sa mga yun? Katakot-takot ng dami yung mga bata na yun. Di ba lalo kayong malupit niyan? Wala namang wala namang condensed milk nun at saka powdered milk. Sino magpapasusi? Wawalo yung kasakay sa daong. Libo-libong bata, iyakan ng iyakan yun. Ikaw awa naman, mas mabuti pa silang mamatay. Hindi dahil sa kaya sila'y pinatay ng Diyos para mapahamak sila, kundi pinatay na rin sila ng Diyos dahil walang mag-aalaga sa kanila. At hindi masama sa Diyos yun, sapagkat ang Diyos ang may-ari ng buhay, siya rin ang maaaring kumuha nito. At walang makapagpaparatang ng masama sa kanya. Hindi natin siya pwede paratangan ng masama. Pagka ang anak nyo ba namatay, ibig sabihin sisisihin nyo ang Diyos? Kung sinisisi natin ang Diyos, halimbawa namatay anak mo, sinisisi mo ang Diyos, kaya mo ba naman buhayin? Meron bang magulang? May magulang ba nakabuhay ng anak? Meron ba? Wala. Kung wala, ibig sabihin may mas mataas sa'yo. At yung mas mataas na yon, yun ang Diyos. Yun ang sinasabi ng Biblia.
Hindi natin siya dapat sisihin doon. Hindi mo masama yun. Ang binanggit nyo kasi sanggol eh. Alin po? Ang binanggit nyo, mga sanggol na sumususo. Eh maraming hindi na sumususo, kasama na lahat yun. Babae, matanda, mingit. Kaya nga po, wala akong mag-aalaga ron sa mga kahit hindi. Halimbawa, hindi na sumususo, isang taon kalahati, sino mag-aalaga ron? Saan ka kukuha ng papakain dun sa daong? Hindi, pinatay mo lalo ng gutom yun, lalong mahirap. Mabuti na yung malunod siya, sandali lang, 3 minuto lang, patay na. Kaysa dun sa habang panahon siya, iyak ng iyak sa daong, wala namang gatas. Hindi, lalong kalupitan yung gagawin nyo kung kayo ang Diyos. Kung kayo ba may anak na masama, susunugin nyo. Alin po? Kahit na anong pagkasama-sama ng inyong anak bilang magulang, susunugin nyo. Ba, karapatan ho ng Diyos yun. Hindi kayo, may anak. Hindi Diyos ang ating pinag-uusapan. Hindi naman ho ako sumulog eh. Ba't nyo ilalagay sa akin? Wrong application yun, kapatid. Ang sumulog ang Diyos, hindi naman ako eh. Karapatan ho ng Diyos yun eh. So, Kasi, katin nyo ha, merong instances na hindi mo pwedeng i-divert. It was God who let fire rain upon Sodom and Gomorrah. It was not me. Kung ako tatanungin nyo, kung ba, kung may anak ka, kahit gaano kasama, susulugin mo. Yung natural, ang sagot ko bilang tao, hindi ko susulugin anak ko yun eh, no? Hindi ko susulugin yun. Pero in that case, hindi ako sumunog ang Diyos, kaya pwede yun. Yun ang pwede talaga yun. yung pong parusang panununog na alam natin kung gaano kahirap, kasakit, na yung nasunog sa osong disco hanggang ngayon, dinidemanda pa yung may-ari na hindi naman talaga siya sumunog. Ito pa kaya kung ang sinabi sa Biblia ay merong isang kapangyarihan na sinunog ang 2 siyudad, ano kayang iisipin nyo? Kung hindi sinabing Diyos, ha? Kung may sinabi sa Biblia na merong isang kapangyarihan na sinunog ang 2 siyudad, pinatay lahat, pinuksan lahat ng tao, ano ngayon ang iisipin nyo? Sa demonyo yun. Ay, hindi ho. Hindi ho yung naisipin ko. Eh, yung sinunog ang mga demonyo eh. Kung ang demonyo ang mga sinunog, hindi yung demonyo sumunog. Hindi ho ba? Pwede ba naman yung pareho tayong demonyo, magkaibigan tayo, susunugin kita. Tanyo nga kayo, ayaw nyo silang sunugin. O, di ba? Dapat mag-iisip tayo. Ang sinunog mo sa Sodom at Gomorrah, mga taon sa demonyo, ayaw kumilala sa Diyos. Yun ang sinunog. Kaya ako ganito po, attitude ko. Pag ang gawa ay gawa ng Diyos, I have no question to ask. Ganito. Lumitaw ka, pipi. Yung isa bingi, yung isa bulag. Sino gumawa? Ang Diyos. No question ask. Tinatanggap ko kung ako'y pipi, kung ako'y bulag, kung ang ilong ko'y malaki. Ano pa? Alam nyo, may mga ilong na magagandang ilong eh, hindi ba no? Hindi yung ilong mo. Pero, meron yung ilong di maganda. Pero you have to accept the fact na pagka pinagpare-pareho tayo ng Diyos ng ilong, pinagpare-pareho tayo ng mata, pinagpare-pareho tayo ng taas, pinagpare-pareho tayo ng kulay, lahat na tayo magkakamuka. Kaya pag may isang nagnakaw, tayong lahat magnanakaw na dalahagarin tayo ng pulis. Diba? Kaya pagka ang Diyos na ang gumawa, hindi lang ako tumututol eh. Alam niya kasi lahat eh, di ba? Okay, sa Makati, tinatanggap nyo na ganun talaga kalupit ang Diyos. Hindi mo malupit ang Diyos. Hindi siya malupit. Hindi nyo ako makukumbinsi dyan. Ngayon, kung gusto nyo, diskusyon, gumawa tayo ng tema. Wala tayong tema eh. Wala tayong pupuntahan dito. Ito ho, itanong kay Soriano. Kaya nga po, tinatanong ko kayo. Hindi ko kayo tumatalong. Pinasasama nyo ang Diyos ko na hindi ko papayagan kailanman gawin nyo. Magtema kayo. Hindi welcome sa ganitong usapan yan eh. Pinasasama ninyo ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Magsisi ka, kapatid. Siguro ganun. Ikaw pala, pagka ninakawang ka, pati ikaw gusto mo makulong ka, ninakawang ka na nga. Yan. Masama pala ang uugali mo eh. Pati mga bata. Hindi ho. Pati, yung sabi nyong gago. Hindi ko mo namatay ang bata. Malupit na ang Diyos. May kamatayan na ang kahulugan ay pagmamahal ng Diyos. Basa.
ang matuwid na namamatay, Oh. at walang taong nagdadamdam, at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matuwid ay naaalis sa kasamaan na darating. Tanyo, baka may mas masama pang dadating, kaya kinukuha na ng Diyos ang buhay mo para iligtas ka na doon sa mas masamang darating. Kaya ang kamatayan, hindi kalupitan ng Diyos yun. That's God's mercy, speaking of the Bible. Magandang gabi po, Brother Eli. Narinig ko kasi sa inyo, binanggit nyo na kapag isang miyembro na ng samahan ninyo, kapag nakagawa ng 3 offenses, itinitiwalag ninyo. The same offense. The same offense. Same po. Halimbawa, naglasing, sinaway namin. Naglasing uli, sinaway na namin. Naglasing na naman uli, sinaway na naman namin. Ang kasunod huron, titiwalag na namin. Ngayon ho, let's say natiwalag na ho. Saan ho kaya mapupunta yung kaluluwa ng tao ngayon? Ay, kami ho, pagka kami nagtiwalag, tinitiyak ho namin bago namin itiwalag, wala na siyang pagbabago talaga, ayaw niya na magbago. Pagka ayaw na hong magbago, ang pagkahulog, impyerno na. So, wala na ho siyang chance dahil... Hindi, bahala sa Diyos na siya. Bahala na ang Diyos sa kanya. Kasi, ang nakasulat sa 5:11, 12 muna, 12. Sapagkat, Ano sa akin ang humatol sa nanga sa labas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa nanga sa loob? Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. pag masamang tao na ayaw magbago, alisin mo, bahala na ang Diyos sa kanya. Kung gusto siyang iligtas ng Diyos, wala naman akong tutol eh. Pero ipinapaalis lang ng Diyos yung masamang tao. Kasi pag hindi mo inalis yung masamang tao, sabi dito pa rin sa 15, Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. makakasira po yun sa magandang ugali yung masamang kasama. Kaya pinapaalis yun. Kumbaga sa kamati, sa isang kaing, merong bulok, di mo inalis, lahat yun mabubulok eh. Alisin mo at bahala na ang Diyos sa kanya. Ayaw niya rin lang magbago eh. Ayaw niyang tumigil sa paglalasing. O kaya ayaw niyang tumigil sa pambababae. Pinangusapan mo na, inulit mo pa uli, ulit ka ng ulit. Bahala na Diyos sa'yo. Ganun ho ang aming paniniwala, kaya kami nagtitiwalag. Dahil nasa Biblia yun. Ito lang po ay ang tungkol sa pastor namin. Kasi, ginagawa niya naman ho yung pinapangaral niyo. Nangangaral siya na kahit mag-isa umuulan, bumabagyo, kahit walang pamasahe, may pamasahe, pumupunta ho siya sa ibang lugar na para makaligtas din ng kaluluwa. Ang tanong ko po ganito, yun po ba ay nakam na mga miyembro niya? Kasi minsan nasasabi niyo yung mga baptist po hindi ligtas. Ay, sa palagay ko naman po, yung ginagawa niya, maganda po. Ganito po. Ano ang masasabi niyo Ganito doon? po yun. Unang-una, hindi po nasusukat doon sa sakripisyo. Hindi ko mo nagsakripisyo, walang pera, gutom, nangaral, makakapagligtas na. Hindi po ron. Basahin ko muna po ang batayan. Gis 2:3 ng Roma. Sapagkat sila'y pinatototohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Kapag hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, kita niyo po, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kita niyo, meron po palang nagmamalasakit, nagtitiis, nagtitiyaga, pero hindi sakop ng katwiran. Bakit hindi sakop? Iba yung aral na iniaaral, hindi yung nasa Biblia eh. Kahit ang pangmalasakit ang gawin mo, hindi naman aral ng Diyos ang pinangangaral mo, delikado po ang tao mo. Pakinggan nyo, sa 2 Pedro 3:17. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng unang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung kayo'y mga ligaw sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, mga hulog kayo
sa inyong sariling katiyagaan. Ano ba yung katiyagaan? Hindi ba yung katiyagaan talagang pagpapawis, pagpapagod, pagsisikap? Makatiyaga ka ng tiyaga, mali naman. Uhulog ka rin. Kaya hindi po nasusukat sa amount ng sakripisyo. Nasusukat po yan sa aral. 7:17 ng Juan. Kung ansino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Saan po kikilalanin? Sa turo. Kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili, bakit tinuturo mo'y galing lang sa sarili mo, wala sa Biblia, kahit na magpawis ka ng dugo, hindi ka maliligtas. Kahit kung magpawis ka ng, tinan ninyo, bigyan kayo halimbawa, merong isang tao, nagmalasakit, pero mali ang ginawa. Namatay pa Nagalit ang Diyos Pakinggan nyo kasaysayan ni Uza sa isang talata ng Ikalawang Samuel 6:6. At nang sila'y magsidating sa giikan ni Nakon, piniunat ni Usa ang kaniyang kamay sa kaban ng Diyos. Bakit? At hinawakan, sapagkat ang mga baka ay nangatisod. Alam nyo naman siguro yung kaban ng tipan, yung pinaglalagyan ng 10 utos. Isang kahunho yun na gawa sa akasya na may ginto. Nandun yung mga kautusan ni Moises. Pagka yun isinusulong yung kampamento, binabiyahe yun sakay ng mga baka sa parang isang karwahe. Natisod yung mga baka, yung kaban ng Diyos mahuhulog. Ang ginawa ni Usa, sinalo. Ano nangyari? At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Usa. Tuloy. At sinaktan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang kamalian. At dooy namatay siya sa siping ng kaban ng Diyos. Kung ang pagkakatulin tao, ba't naman papatayin mo Diyos nagpapasakit lang may pakawag mo mahulog yung kaban. Mali kasi. Bakit? May batas. Ano ang batas? Basahin natin ang batas. Pakinggan nyo. Sabi po sa aklat ng Bilang sa 4:15. At pagka si Aaron at ang kanyang mga anak ay nakatapos na makapagtakip sa santuaryo at sa buong kasangkapan ng santuaryo, kailanmat isusulong ang kampamento ay magsisilapit pagkatapos ang mga anak ni Kowat upang kanilang buhatin yaon. Tatakwat, huwag silang hihipo sa santuaryo, baka sila'y mamatay. Hindi, bawal humipo Kahit pa sabihin mo, nagmamalasakit lang naman ako Diyos. Sinabi na sa'yo, bawal humipo, marunong ka pa sa akin. Patay ka. Hindi ba ganun na nangyari kay Usa? Hindi ho natin dapat pagbatayan yung sarili nating isip, yung sarili nating konsensya. Hindi po batayan yan sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan mapasang-ayon tayo dun sa kalooban ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos, wag mong hihipo alam mo kung mahulog yun. Hindi ba kaya ng Diyos na yun pasalo sa mga anghel? Naintindihan niyo po ibig sabihin? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at hindi siya tinututulan. Kung anong sinabi niya, yun ang gagawin mo. 12:32 ng Deuteronomy. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Bawal mong dagdaga, bawal bawasan. Kung ano utos, siya mo lang gagawin. Pag hindi sinabi, huwag mong gagawin. Kasi pagka ginawa mo, kahit nagsakripisyo ka pa, mapapahama ka Kolosas 2:23. Sabi po'y ganito, ang mga bagay na iyay katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa. Tingnan pagsambang kusa, hindi pinipilit At sa pagpapakababa. At At sa pagpapahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. kahit mahirapan ka, kung wala namang kabuluhan yung pagpapakahirap mo, ba't mo naman gagawin? Kaya po, ang pagsunod sa Diyos, alam nyo, mga kapatid, ganito, huwag kayong magagalit sa akin. Godliness is an exact science. Yun pong arithmetic is an exact science. Mathematics is an exact science. Godliness is also an exact science. Hindi pwedeng kalkulahin, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Ibig sabihin nun, eksakto po yun. Kahit ano pang pagsasakripisyo ang gawin ko, pawisan man ako ng dugo, at magkamatay-matay man ako, kung labag sa sinasabi ng Diyos ang ginagawa ko, hindi ako maliligtas. Ganon din kayo. Kahit nasabihin nyo pa yung pastor nyo 40 taong nag-aayuno sa paglilingkod. Mali naman ang tinuturo, saan kayo dadalhin? Masama po yung aral na mali. Halimbawa, ako nangalon niya. Ang aral ko tama. Si David, nangalon niya. Ang aral niya tama. Walang nadamay na napahama. Hindi naman po nangangalo niya ang pastor namin. Hindi po ibig sabihin ko yun.
Ang ibig ko pong sabihin, nagpapakita ko sa inyo halimbawa, si Haring David mangangaral po yun. Yung pong mangangaral na si David, nangalon niya. Pero basahin mo, tinuro niyang aral, puro tama. Ibig sabihin, yung aral kasi ang susundan ng tao eh. Hindi ka nga nangangalon niya, aral mo naman eh mali, di mapapahamak yung tao. Pero nangangalon niya ka, mapapahamak ka, yung aral mo naman eh tama, di maliligtas yung susunod. Ano ibig ko sabihin? Mas mabuti pa yung nagkakamali na mismo yung pastor sa sarili niya eh. Tama lang sa naaral niya eh. Ito, ang banal-banal ng pastor mo, wala kang maipintas. Ang aral ay mali, impyerno, punta mo doon pagkamali. Dahil yung aral po ang pinag-uusapan. Ganun po yan. Ay, paano po yun? Ibig sabihin, hindi po kami ligtas. Ay, hindi po kayo hinahatulan. Ito po, pinapaliwanag ko nga sa inyo ang kaligtasan. Unang-una, ang relihiyon nyo, pangalan pa lang mali na, Baptist. Kayo, Baptist. Paano kayong Baptist? Hindi naman kayo nagbabautismo. Nagbabautismo din po. Hindi, kayo, nagbabautismo kayo? Nagbabautismo kami sa Hindi, kayo mismo, bumabautismo kayo Ay, sa hindi tao. po. O, hindi kayo Baptist. Yung pastor ho namin, nagbabautismo sa Pero kayo, hindi kayo Baptist. Baptist po ako. Hindi, yun nga eh. Ito nyo nga kapatid ha, yun nga po, mali nga po eh. Ang kahulugan ng Baptist, bumabautismo. Para si John the Baptist. Si John the Baptist, bumabautismo siya. Kayo, pag tinawag kayong Baptist, dapat bumabautismo kayo. Nabautismohan lang pala kayo, hindi kayo dapat tawaging Baptist. Unang-una sa Biblia, ang tawag Christian, hindi naman Baptist eh. Tawag pa lang mali na eh, paano pa susunod na aral doon? Isipin nyo lang po, ang tawag sa Biblia sa mga alagad, Christian, hindi Baptist. Sa inyo po, tawag Baptist, sa pangalan pa lang mali na eh. Kasi hindi ka naman bumobautismo eh. Nabautismo ka nga, pero hindi ka bumobautismo. Somebody who officiates baptism is called a Baptist in the Bible. Hindi ka naman nag-officiate ng baptism, ba't ka naging Baptist? Makatwid, sa pangalan pa lang, hindi ka na alam pangalanan ng pastor mo ng tama. Paano pa yung susunod na aral? Pero hindi ko kayo hinahatulan, kapatid. Tinuturo ko lang sa inyo yung nasa Biblia. Yun po, unang-una sa Biblia, walang ikapo. Sa Bagong Tipan, mali po yung tinuturo ng pastor ng Baptist na ikapo. Hindi naman po kami nag-iika po. Parang ano lang po, yung parang Ay, kapatid, hindi kayo Baptist. hindi ho kami yung... Ay, alam nyo kapatid, ako po lahat ng uri ng Baptist pinag-aralan ko. Lahat sila may ikapo. O hindi nyo po pwedeng ipagsinungaling sa akin. Tumutulong po kami sa pastor, pero yung Hindi, ilan po. kung meron po silang ikapo. Pag Baptist po, may ikapo. Ay, alam nyo, may hawak akong mga libro at doktrina ng Baptist eh. May ikapo po. Huwag nyo na pong ipagkaila. Ang masama, maipagtanggol nyo lang ang pastor nyo kahit na hindi totoo sabihin nyo. Masama po yun. Huwag kayong magagalit sa akin. Ay, hindi ho. Ang mga Baptist po, may ikapo. Bawal po ni Kristo yan. Hindi utos ngayon yan. Ang utos ni Kristo, 9:7 na 2 Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kanyo, ang pagbibigay ngayon sa Kristiyano, ayon sa pasya ng puso, hindi ikapo. Ang Baptist, kumukolekta ng ikapo eh. Di lapag na sila dyan sa batas na yan. Lapag po sila dyan. Kaya sabi ko sa inyo, ang pagparoonan nyo po kapatid, yung turo. Ang suriin yung turo, hindi yung buti ng tao. Hindi ko kayo maililigtas ng kabutihan ko eh. Pakinggan nyo, unang Korinto 1:19, sapagkat nasusulat. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Baliwala sa Diyos yung kabaitan mo pag mali ang aral mo. Nga, ang tao, halos na, mahal na mahal ka dahil ang bait-bait mo, mali ang turo mo. Ano ang sabi ni Kristo? Pakinggan nyo sa 16. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Tatapot nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Kita nyo yan, mga talata yan. Paano hindi mo ba iisipin yan? Dinadakila ka ng tao dahil napakabait mo. Mali ang aral mo, kasuklam-suklam ka sa Diyos. Yun ang Biblia. Ang dinadakila ng tao, kasuklam-suklam sa Diyos. Itatakwil ko ang kabaitan ng mababait. Kaya sa relihiyon ho, hindi pinag-uusapan yung bait eh. Ang pinag-uusapan, aral. Kasi yung bait ko, akin lang yun. Pero yung aral ko, damay kayo ron. Kung tama aral ko, maliligtas kayo kahit salbahe ko. Pero pagka bait-bait ko, tarantado naman yung aral ko, mapapahamak po kayo. Ganun po yun. Salamat po. Salamat po. Tatanong ko po lang po sa inyo kung ayon po sa Biblia, paano po ninyo mapapatunayan na kayo'y isang sugo ng Diyos? Alam mo, yung salitang sugo, inutusan yun eh. Mula sa Griego, ang kahulugan ng sugo, inutusan.
Wala namang mataas na ranggo yung inutusan eh. Inutusan ka lang naman eh. O paano kung mapapatunayang inutusan ako? Sumusunod ako doon sa utos eh. Ipangaral mo ang salita. Ilang angaral nga ako. Siguro nga ako inutusan. Eh kasi yung iba hindi nangangaral eh. Diba? Eh kayo ba? Sa buong kasaysayan ba ng Pilipinas, nakita mo na si Manalo lumabas para mangaral at tanungin ng tao? Nakita nyo na ba? Si Maximino Nieto rito, lumalabas ba ng ganito si Maximino Nieto? Kilala nyo ba si Maximino Nieto? Iglesia ng Diyos sa ligit suhay. Di ba? Lumalabas ba? Pwede bang tanungin? Pwede bang diskusyonin? Hindi. Nakatago sa kanilang mga palasyo. Pwede hindi nga sila siguro sinugo. Dahil hindi sila sumusunod sa utos. Ang kahulugan kasi ng sugo, inutusan. Ano utos? 4:2 ng ikalawang Timoteo, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. O ano nilang gawin? Di ginagawa ko. Sino naman ang magsasabi sa akin hindi ko ginagawa? Ginagawa ko nga umaga, tanghali, gabi, ating gabi, umuulan, bumabagyo, may tsunami, lumilindol, nangangaral ako Buksan mo ang TV mo, 3 beses maghapon, makikita mo ako. Di nangangaral ako. Ako ba'y sugo? Ang kahulugan ng sugo, inutusan. Ako'y sumusunod sa utos na mangaral pinangangaral ko naman yung nakasulat. Hindi naman ako nangangaral nung di nakasulat. Siguro nga, ako sugo. Diba ganun? Salamat. Si Janina Morin Morata, isa pong born again. Ito po yung una kong katanungan. Born again ka na ba, Iha? Opo. Binotismuhan ka na? Opo. Alam mo, ang bata, hindi binobotismuhan. Sige. Bawal po bang sumama sa mga batang nangangaroling at namamasko tuwing sasapit ang araw ng Pasko? Alam mo, nasa intention yun no? Kasi unang-una ang mga bata, hindi sakop ng batas Ang bata, pinapaturuan lang. Iba yung pagtuturo kaysa sa pagpapatupad. Ang bata, sabi, turuan mo ang bata, 22:6 na Kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Yung itinuturo sa bata, yun ang gagawin niya pagtanda. Kasi meron tinatawag sa Biblia ang katamtamang gulang. Yung age of reasons. Yung edad na meron ka ng wastong kaisipan. Basahin natin ang unang Korinto 7. 7:36. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kanyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala. Ayun, tamo. Merong panahon na pwede nang masunod yung gusto ng tao. Halimbawa, ikaw, dadating yung panahon, pwede nang masunod ang gusto mo. Kahit na ayaw ng magulang mo, pwede mo nang sundin yung gusto mo. Ang tawag ng Biblia yon yung flower of your age. Yung katamtamang gulang. Wala ka pa sa katamtamang gulang, kaya ikaw ay sakop na sakop ng magulang. Ngayon, tanong mo, pwede bang masumama sa pangangaroling at saka sa mamasko? Bakit ka ba nag-born again? Saka ang tatay mo at nanay mo, umalis kayo sa Katoliko dahil mali. O mali pala, ba't mo ka mangangaroling sa Katoliko? Umalis ka dahil ang Katoliko raw mali. Pagka mali ang Katoliko, ba't pag Disyembre binabalikan? Kinakaroling, hinihingi yung pera ng Katoliko. Kung talagang mali, hindi mo dapat hingin ang pera nila, di ba? Yun ang, kaya yung mga sila Perion, yung mga born again na sila Perion, sila Kibuloy, mali raw ang Katoliko, kaya umalis mga miyembro. Pero pagka Disyembre, kahit mali ka, kwarta na de mangangaroling. Yun ang masama sa tao, na nagpapakunwari lang na nakikilala nila ang Diyos, pero hindi sila sumusunod ng buo. Kaya, sabi mo sa tatay mo, saka sa nanay mo, kung naniniwala kayo ang Katoliko mali, huwag kayong mangangaroling. Huwag niyong iinteresin yung pera ng mali. Parang Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo, sabi, ang Katoliko raw, saka mga Protestante, sa demonyo. Aba, pagka magigipit sila, yung aral ng Protestante at Katoliko, kinukuha. Yung kanilang doksolohiya sa Protestante, kinuha.
Eh sabi, Katoliko raw sa demonyo, saka protestante. Basahin natin yung pasugo. August 1961 issue, page 39 ng kanila pong pasugo. Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor protestante sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba't ibang Iglesia Protestante sapagkat sila'y hindi sa Diyos, kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Eh, pinatatakwil sa pasugo, ituro ni Manalo yan eh. Pero pagka Pasko, tumatanggap sila sa Katoliko ng bonus. Nakikipamasko rin ang mga miyembro ni Manalo. Yan ang paimbabaw. Lang pagka hindi pera, pero pag pera, anong takwil-takwil? Kahit nga sa demonyo, gustong-gusto nila. O, diba? Ganyan yan. Yan ang masamang turo ni Manalo. Ayoko namang magturo ng ganong kasamang turo. Naintindihan mo na, Iha? Opo. Sige. Ito pa po yung isa. Sige. Bawal po bang manood ng mga anime tulad ng Superman, Batman, Digimon? Yun po kasi ang sabi ng pastor ng Born Again. Bawal manood ng Superman, Batman. Pagka bawal yung panoorin, wala ka nang mapapanood. Yun ang pinapalabas sa Channel 7 eh. Ano papapanoorin mo? Ako hindi ko pinagbabawal yun. Bayaan mo silang manood para alam ng mga bata kung ano nangyayari. Kaya lang, agapayanan mo ng turo ng Diyos. Matuto sila kung alin ang paniniwalaan nila at hindi sa kanilang napapanood. Hindi naman masamang masubok mo lahat ng bagay eh. Utos yun eh, 5:21 ng unang Tesalonica. Pakinggan mo ha. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti at layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Subukin mo lahat ng bagay. Pag nakita mong masama, saka lang lumayo. Pero hanggang hindi mo pa nasusubok, pwede mo subukin. Diba? Masama ba yung Batman? Wala. Ang masama sa Batman eh. Sa Katoliko, alam po naman natin na kahit saan sulok ng panig ng mundo ay ang dami pong Katoliko. At sa Katoliko, ang dami pong milagro. May mga milagro na sa mga ribulto ng mga santo na lumuluha ng dugo. At may mga ribulto na kung saan pag ikaw ay sumayaw doon, ikaw ay magkakaanak. At may mga ribulto na kapag ikaw ay sumamba, pumasyal ka doon, ikaw ay maliligtas kung ikaw ay maglalakbay. At meron din po tayong ribulto na may kulay, na kulay itim, na kapag ikaw ay sumama at naging deboto sa kanya, lahat ng hilingin mo sa buhay, lahat ng problema mo ay magkakaroon ng katuparan. Marami pong mga Katoliko ang nakaranas po na sinasabi daw pong milagro. Kaya hindi po sila bumibitiw ng kanilang pananiniwala at pananalig po sa relihiyong Katoliko po. Ang tanong ko po, Brother Eli, kasi po sa aking pakikinig po dito po sa ang dating daan sa Church of God, nalaman ko na bawal po pala ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang tanong ko po, na nangyayari po mga milagro sa Katoliko, mayroon pang healing priest pa po. Saan po galing ang mga milagrong ito? Galing po ba ito sa Diyos o kung sa kaino po ito galing? Ewan ko kung narinig mo na ito, kapatid na Terry, ano? Eto, meron akong babasahin sa'yo. Libro ng Katoliko ito. Ang sabi ng libro ng Katoliko, ganito. Ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Siya ay magkakabayo, ang pagkabuong mundo, maghahari itong nilong. Itong sukaban at nilong, magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo, ang pangalay Antikristo. Ayun. Yung palang Antikristo, magmimilagro rin. At kaya nakakapagmilagro, tutulungan ng demonyo. Yan ay nasa pasyong Katoliko na binabasa pag mahal na araw. Ngayon, ayon sa pasyon, kinopya kasi yan sa Biblia.
na merong milagro galing sa demonyo. 24:24 ng Mateo. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Let us read that in English. For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. That's the truth. Written in the Bible, it was prophesied 2,000 years ago na may lilitaw bulaang propeta, bulaang Kristo, magmimilagro. O ngayon, kung mo ba nagmilagro sa Diyos na, kapatid? O basahin natin yung sabi ni Kristo sa paghuhukom sa 7:22 ng Mateo. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kita mo, magpapahayag pa kay Kristo. Panginoon, di ba kami nang hula sa iyong pangalan? Nagpalayas pa kami ng demonyo. Gumawa kami ng mga milagro, ng mga gawang makapangyarihan. Sasabihin ni Kristo sa kanila sa araw na yon. Hindi ko kayo kilala. Kailanman, magsilayo kayo sa akin, mga manggagawa ng katampalasanan. Nakita mo, kapatid? Kaya hindi ko mo nagmimilagro sa Diyos na. May milagro galing sa demonyo. Ang katunayan, hindi mo pa nga nakikita siguro ito eh. Pag nakita mo ito, baka lalo kang humanga. Basahin natin ang Apokalipsis 13:13. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. 14. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Kita mo, kapatid, pwede pa pala yung makapagpababa ng apoy sa langit. Baka pag nakita mo yan, mas maniwala ka sa kanya kaysa sa akin. Kung ako, ikaw at matalino ka, hindi ka maniniwala kahit makakita ka ng apoy pinapababa sa langit. Mas nakakapagtiwalang maniwala sa salita ng Diyos sa Biblia because it tells us what will happen before it happens. And if we are witnesses to that fact, that before it happened, it was already prophesied in the Bible, then you are now warned. Ikaw ay nabigyan na ng warning na talagang may mga bulaang propeta, magmimilagro pa. Yon ang sagot ko sa iyo, kapatid. Brother Eli, pag namatay po ba tayo, yung mga taong mahal po natin sa buhay, makikilala pa ba natin? Alam mo, meron chance na makilala natin yung mahal natin sa buhay, pero hindi lahat. Kasi, baka meron kang mahal sa buhay, mapupunta sa impyerno, makakalimutan mo na yon. Kasi pagka yun maaalala mo pa, nasa langit ka na, nasa langit ka, yun ang mga asawa mo, naglalangoy sa impyerno, mahal mo yung asawa mo, hindi ka rin maligaya. Di ba ganon? Kaya ang gagawin ng Diyos, ipapalimot na sa iyo yung mga bagay na yon. Basahin natin sa isang talata ng Isaiah, sa Kapitulo 65, versikulo 17. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalaala o mapapasaisip man. Ayun, pag nasa bagong langit at nasa bagong lupa, yung dating bagay, di na natin maaalala yon. Kasi pag naaalala mo pa yon, sasama pa loob mo ligayang walang hanggan yung pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Kaya kung yung nanay mo naging dapat sa Diyos, makikilala mo siya, maligaya ka. Pero kung yung tatay mo hindi, makakalimutan mo na yon, papalitan na ng Diyos ang isip natin. Siguro naniniwala ka, mayroong mga tao may sakit na amnesia, no? Nakalimutan nila yung kanilang mga dating alam. Meron pa nga isang bagong sakit, yung Alzheimer's disease. Pati nga sarili niya, nakakalimutan niya O kaya... You're welcome.
Gusto ko pong, malaman kung sa ikalawang pagparito po ng Panginoong Hesus Kristo, may mga buhay pa ba siyang madadatnan? Meron po, nakasulat sa 4:16 ng unang Tesalonica, pakibasa. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakaklang Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Meron pong dadat ng buhay. Ang katunayan, ipinangako nga ni Kristo yan sa 16:28 ni Mateo. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. Ayun. Pagbalik ni Kristo, merong hindi mamamatay Yan po nasa Bible. Ito po ang aking pong katanungan, Brother Soriano, related po ito dun sa mga itinuro ninyo na aking napanood sa Channel 29, tungkol po sa Diyos, na sinasabi nyo na kahit napituan Diyos, walang masama ro, lalo ka mo mabuti yung kung marami ang Diyos. Di po ba, tatandaan nyo yun? Ngayon po, sa ganang akin po, kung nadami po ang Diyos, lalabag na po ito sa kautusan ng Biblia. Na? Kadumami po ang Diyos. Wala naman ng utos ang Diyos sa Diyos. Kaya nga po ang... Lagi ko, ang tao ho ang may utos. Pero sa kanyang sarili, wala siyang utos. Ganito po, siyang gumawa ng mas maraming Diyos kung gusto niya. Ganito po, sabi niyo po, kahit napitungan Diyos. Ngayon po, nababasa ko po sa Juan 17:1-5, na iniinsist doon ng Panginoong Jesucristo na makilala ka na isang tunay na Diyos at ako'y sinugo. Nino? Sabi po ng Panginoong Jesucristo na makilala ang Diyos na isang tunay na Diyos. Nino kikilala sa Diyos? Kikilalanin po natin. Ganito po ang kumpletong detalye po nun. Babasahin po natin. Sabi po ganito. Sabi na ito sinalita ni Jesus sa pagkilala ng kanyang ama, ang kanyang mga mata sa langit. Sinabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak para maluwalhatigan ang iyong anak. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa katawan ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ng lahat na binigay mo sa kanya. At makilala kanya ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang tunay na tunay at siyang iyong sinugo sa makatibagay si Yesu Cristo. Tama po. Opo. Sino ang makakakilala na may isang Diyos na tunay na Ama? Tayo po. Niyo. Makilala kanila, sabi ni Panginoon Jesucristo. Lahat ibinigay kay Kristo. Ayun nga po. Ayun o. Hindi mo natin basta pwede akinin at tayo yun. Unless otherwise we can prove. Pero majority po yun. Ay, hindi ho sa common majority paniwala, tatanggapin na natin. No? Marami ho nagkakamali. Ang paniwala nila, Kristiyano sila sa panahon ngayon. Ngayon, ang ibig ko po sabihin ganito, yung panalangin ni Jesus, panalangin sa Ama, ukol dun sa mga taong ibinigay ng Ama sa Kanya under His direct administration. Sa isang madaling salita, yun yung iglesia nung una, yung flock na sinasabi, o yung kawan. Yun, umikilala lang sa iisang Diyos na tunay. Pero, hindi tayo galit kung dumami ang Diyos. So, bilang Kristiyano, alam ko kung dumami man ang Diyos, kung sino kikilalanin ko. Pero you can't deny the fact na may iba pang Diyos bukod sa Ama. Ang katunayan, 7:1 ng Exodo. Pakinggan niyo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon. Sino ang gumawang Diyos kay Moises? Yung Diyos. Pag ang Diyos pa ang gumawa, tututulan natin? Hindi. Si Moises pala yung Diyos. O di naniniwala ako si Moises, Diyos. Kaya kung makikita ko si Moises, ibagalang ko rin siya. Kung hindi man siya iginalang ng Israel, igagalang ko si Moises. Sapagkat siya Diyos. Ginawa siyang Diyos kay Faraon. Di ba? Yung mga anghel, kinikilala rin Diyos noong una. Pero bilang Kristiyano, hindi ako luluhod sa kanila kahit sino pa sila.
Dahil alam ko, may isa lang akong Diyos na dapat sambahin. Hindi ako pwedeng iligaw ng kahit na sino. You have to discern. Pero huwag nating itago yung katotohanan, may maraming mga Diyos at may maraming mga Panginoon, sabi ng Biblia. Pero bilang Kristiyano, kakaintindihan tayong dalawa, yun lang ang Diyos na... Tama po yun. Kasi po, nabasa ko rin po ito sa Isaiah 46:8 hanggang 10. Kayong mga mapagsalansang, sabi niya, tandaan niyo ang mga dati ng bagay. Ako ang inyong Panginoong Diyos. Maliban sa akin ay wala akong katulad. Ayun. Yung salita na yun, kumbaga sa panahon natin, expired na yun. Sabihin niyo sa akin kung bakit. Dahil po ba sa bagong tipan? Hindi, ganito ho kasi ang sabi ng Diyos, dapat niyong malaman, sabi niya sa Israel kasi yun. Hindi naman sa ating sinabing Kristiyano, sabi niya sa Israel, yung malaman na ako ang Panginoon, liban sa akin, wala nang iba. Tama yun sa Israel. Wala naman sila ibang Panginoon eh. Pero pagdating sa Kristiyano, dalawa Panginoon natin. Diba? Diba? Sabi sa 2:36 ng Gawa, pakinggan niyo. Pagkatalagsasin nga ng buong angkan ni Israel Na ano? na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Si Jesus ay ginawang Panginoon. Kung ginawa niyang Panginoon para sa atin, kikilala kang Panginoon si Jesus. Panginoon din yung Ama sa Langit, ilan na? Di dalawa. Kaya hindi i-apply sa atin yung salita sa matandang tipan na ukol sa Israel na sabi sa Israel, ako ang Panginoon at wala nang iba. Tama yun sa kanila. Pero sa atin, gumawa siya ng isa pang Panginoon, may matigas ang ulo natin pag ayaw natin tanggapin yung ginawa ng isa pang Panginoon. Di po ba ang Panginoon at Diyos ay magkaiba? Ano pa? Ang Panginoon po, salitang Panginoon at salitang Diyos ay magkaiba. Meron ng similarity, may pagkakaiba. Yun nga po ang aking pangunawa. Meron ng similarity. Minsan, yung Panginoon means God. Yung salitang Lord means God. Pero it means something else sa ibang mga pagpalatahayag. Pero hindi laging magkapareho, hindi naman laging magkaiba. Kasi kagaya po doon sa 92 ng awit. Pakinggan nyo. Bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Sino yan? Uno. Panginoon, ikaw ay naging tahanan dako namin. Tingnan mo, tinatawag, yung Diyos na yun, na lumikha ng lahat, tinatawag ni Moises na Panginoon. Kaya, doon sa talata na yun, 92:1, yung Diyos doon ay Panginoon at yung Panginoon doon ay Diyos. Pero merong mga talata na yung Panginoon ay hindi Diyos. Kagaya nito, sa 7 ng Apokalipsis. Versikulo, ang mga ito na nararamtan. At sinabi ko sa kanya, at sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin. Isa sa matatanda, there are 24 elders sa langit, ano? Sumagot yung isa sa matatanda na nagsabi, ang mga ito na nangadarangtad ng mabubuting damit ay sino-sino at saan nagipanggaling. Ano ang sagot niya? At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Ganyan si San Juan, nagtatlo pa Panginoon. Sumagot si Juan doon sa isa sa mga 4 na matatanda eh. Sino yung mga marami na yung naligtas na yan? Sabi ni San Juan, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Sino yung tinawag niyang Panginoon? Yung isa sa 24 elders. Ilan na Panginoon ni Juan? Yung ama, yung anak, at isa doon sa 24 elders. Elder yun eh. Matanda kay Juan yun. Tinawag niyang Panginoon. But it doesn't necessarily follow na yun ay Diyos. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Kung pansinin nyo mga kapatid,
Noong panahon ni Noe, nayanig ang lupa noon. No? Nayanig noon ang lupa. Bakit po? Sa panahon ni Noe, nasira po ang mga tinatawag nating tectonic plates of the earth. Sa panahon po ni Noe, nasira yan eh. Siyempre, pag nasira yan, magkakalindol. No? Kasi ngayon nga eh, hindi man nasisira, kundi umusira na nga, pagka lumilipat lang, gumagalaw lang yung tectonic plate, nagkakalindol sa lupa. Sa panahon ni Noe, hindi lang basta biro-birong lindol, kasi noon nasira, nabasag yung tectonic plates eh. Basahin natin ang 7:11 ng Genesis. Sa ika-600 taon ng buhay ni Noe, ng ikalawang buwan, sa 17 araw ng buwan, ng araw ding yaon, ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman, at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. I want to invite your attention dun sa panahon ni Noe nangasira ang bukal ng lubhang kalaliman. Ang sabi sa English doon ay yung fountains of the great deep broken up. Hindi makakatutulan siyensya na sa mundo merong fountains of the great deep kung saan ang gagaling ngayon yung tinatawag na geysers, no? Lumalabas na mga tubig, ano? Galing yun doon sa deep inside the earth na through the force of heat and pressure, lumalabas. Kaya paglabas dun sa ating face of the earth, parang ang tawag geysers eh. Noong panahon ni Noe, nasira yung fountains of the great deep were broken up. Kasi sa mundo po, may tinatawag na aqueous layer of the earth. Andun yung napakaraming bukal ng tubig doon sa aquifer. Yun nakaprotected yun ng bato eh. Nakakulong yun sa bato eh. Pag nasira yung bato, lilindol. Sa panahon ni Noe, nasira po ang mga fountains of the great deep. Yun nga yung sinasabi ng siyentipiko ngayon na sa ilalim yung tinatawag na tectonic plates, kung basag-basag na, pagka yun ay gumagalaw, naglilindol. Kaya yung sinasabi bago pa maintindihan ng siyensya, nasa Biblia na yan eh. Panahon ni Noe, nagkaroon po ng pagkasira nung fountains of the great deep. No? Siyempre, ang implikasyon nun, nasira yung mga tectonic plates, gagalaw. So, yung deduction ng siyensya ngayon, na ang continents drifting apart, totoo yun. Hindi dahil natuklasan nila, kundi dahil nasa Biblia yun, naniniwala ako. There are continental drifts now. Actually, sinabi pa nga nila, dati raw, Pangea eh. Ang lupa ay isang buo, pero dahil doon sa nangyari na yon, unti-unti raw na gumagalaw, nagkakaroon ng continental drift. Which is, by science, I have a little knowledge of it, na napapatunayan, dati talaga, merong magkakadikit na lugar, pero naghihiwalay. Nakikita yan sa pamamagitan ng pag-e-examine dun sa mga bato ng isang lugar na dati nilang hinihinala, nakadugtong, magkapareho sila ng tinatawag na magnetic signature kung saan nabuo yung bato o magnetic orientation. Sinasabi po sa siyensya yan. Kaya parang ang kanilang theory, yung North Africa, dati ang nakaduktong sa isang parte ng South America. Ayan. Yung South America, dating nakadugtong doon sa may east side ng Africa. Nung pag-aralan nila yung bato doon sa punto ng duktungan ng South America at ng Africa, nakita nila magkapareho yung bato ng tinatawag na magnetic signature o magnetic orientation. Proving na yung bato na yon nabuo sa isang lugar. Kaya lang magkahiwalay na ngayon, meron akong kaunting paniniwala, hindi naman buong buo kasi wala namang nakakita noon,
Pero nasa Biblia na talagang pagkatapos ng panahon ni Noe, nagkaroon ng continental drift. Bakit? Basahin natin ang Gis 25 ng Henesis, kapatid na Daniel. At nagkaanak si Heber ng 2 lalaki. Ang pangalan ng unay Peleg, sapagkat sa mga araw niya'y nahati ang lupa. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Hoktan. Tingnan ninyo, pagkatapos ng panahon ni Noe, sa panahon ng kanyang apo, hindi malayo yun, ano? Noong panahon ni Noe, nasira ang fountains of the great deep. No, doon nasira yung mga tectonic plates. Siyempre, ang susunod doon, kung sira na, maghihiwalay. Pwedeng mangyari yung tinatawag nilang nagkakaroon ng continental drift o nagkakahati ang lupa. Yan po hindi chismis, nangyayari yan. Maaari ngang mahati ang lupa. Which is a possibility because it is in the Bible. The Bible is giving us an advanced knowledge that from the time of Peleg, yung po salitang Peleg sa Hebrew, ang kahulugan po nun ay ilagay natin sa screen kung ano ang kahulugan ng salitang Peleg sa Hebrew, kapatid na Daniel. Ito po, Peleg. The same as Hebrew 6388, earthquake. Peleg, a son of Nagkaroon ng malakas na pagyanig o earthquake, kaya nahati. Ang earthquake kasi pwedeng mag-cause talaga ng pagkahati ng lupa. Ito sa panahon ng apo ni Noe pagkatapos ng baha. Nung bahang gunaw sa dilubyo, yung flood na sinasabi sa panahon ni Noe, noon nasira yung mga bukal ng kalaliman, yung aqueous layer of the earth that holds much water of the earth. Nandun sa aqueous layer ang pinaka purong water sa mundo. At yung tectonic plates na sira, ang epekto naramdaman sa panahon ni Peleg na apo ni Noe. Si Peleg, ang kahulugan ng salitang Peleg na pangalan ng apo ni Noe ay earthquake. Ibig sabihin, noong panahon na yon, naganap ang isang malaking lindol pagkatapos ng panahon ni Noe na masira yung bukal ng lubhang kalaliman. Ngayon, yung mga nadidiscover na yan ng siyensya ngayon, no? Nasa Biblia na po yan before being discovered by science. Yan ngayon ang tinatalakay ni Pablo sa Hebreo 12. Yung tinig ng Diyos na yon ang nagpayanig noon sa lupa. Datapwat ngayon, sabi ng Diyos na sinulat ni Pablo, nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, pati ang langit. May darating na araw sa hinaharap, mayayanig pati ang langit. Totoo yan Mag-aral tayo ng konting astronomy, talaga namang miski ngayon, may mga pagyanig na nangyayari ron Yung pagsabog ng isang enormous size na star, nagke-create ng tinatawag nating black hole. Napakatinding mga pagyanig yan. Hindi lang na-feel sa earth. Pero merong sinabi ang Diyos na darating yung araw, yayanigin niya hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Ang pakahulugan ng mga apostol, itong salitang minsan pa ay pinakakahulugan na ng pag-aalis niyaong mga bagay na niyanig. Pagka pala nayayanig, aalisin yan. It will come to an end, gaya ng mundo, no? Gaya ng Jupiter, Saturn, Mars. Meron kasing mga pagyanig na nangyayari dyan May mga volcanic eruption din pala dyan sa mga planeta sa solar system. Sa mga stars, sa mga galaxy, may mga pagyanig na nangyayari. Pero merong malaking pagyanig na mangyayari kung kailan sinabi ng Diyos, aalisin niya ang mga bagay na nayanig upang mamalagi ang hindi niyanig. Alin yung mamamalagi na hindi niyanig? Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw o mayayanig, yun pala yung kaharian ng Diyos. Yun yung paraiso. Kaharian ng Diyos at ni Kristo, kung saan gusto ni Kristong dalhin yung mga susunod sa Kanya.
para makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin bago nilalang ang sanlibutan. So ang existence ng paraiso nauna pa sa langit at lupa. Which is logical. But not only logical, but contextual also. It is within the context of the scriptures. Kasi, siyempre, gagawa ka ng langit at lupa, tatahanan ng mga anghel, tatahanan ng mga tao. Ang langit kasi, tahanan ng mga anghel, mga kerubin, mga espiritu. Ang lupa, tahanan ng tao. Gagawa ka nun. Siyempre, iuuna mo yung tatahanan mo at ng iyong anak. Ang tahanan ng Diyos at ng anak niya, ang paraiso. Yun ang sinasabi ni Kristo, gusto niyang dalhin doon ang mga susunod sa Kanya. Kaya nung makiusap yung magnanakaw sa krus, Panginoong Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sagot ni Kristo, ang liwanag at totohanang sinasabi ko sa iyo, kakasamahin kita sa paraiso. Ang kaharian ni Kristo yung paraiso. Ang paraiso, ang aking paniniwala, nauna sa mundo. Nauna sa langit at lupa. Which is logical, ano? Bakit po logical? Siyempre, gagawa ang Diyos ng langit at lupa, titirahan ng mga anghel, titirahan ng tao, uunahin niya muna yung gagawin niya, yung para sa titirhan niya at ng kanyang anak. Hindi naman pwedeng sabihin na hindi ginawa ng Diyos yun. Pagka sinabi mo, hindi Diyos ang gumawa, no, may nauna pa sa Diyos. Una siya sa lahat. Kaya, ginawa niya yon para maging tahanan niya at ng kanyang anak. Kaya tama yung sabi sa Biblia, meron siyang works of old. Meron siyang mga naunang ginawa. Mga gawa niya ng una, bago pa nilikha ang lupa. Basahin natin ngayon, kapatid na Daniel, ang 8:22. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanglibutan. Nang kaniyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Sa inyo mga kapatid, sabi ng karunungan, nang itatag ng Diyos ang langit, nandoon ako. Saan siya nandoon? Doon sa lugar na kung saan siya, ginawa siya ng Ama ng kanyang kaharian, ng tahanan niya, yung paraiso. Nang itatag ng Diyos ang langit, nandoon ka ako. Tuloy natin. Nang kaniyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos. Nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa. At ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Nyo, ito ang deklarasyon ng karunungan na makikita mo, tamang-tama talaga no? Miski ang siyensya, bago nila natuklasan, meron talaga palang umiiral na mga naunang ginawa ng Diyos. Ang isang pruweba, ang paniwala ng siyensya, the universe is much older than the earth by 9 billion years. Ibig sabihin, scientifically speaking, ay nagpapatunay ang science ng katotohanang nasa Biblia. Na may naunang ginawa ang Diyos. At isa sa kanyang pangunahing ginawa, yung kahariang hindi magagalaw, hindi mayayanig. Kasi lahat ng bagay na nayayanig, maaalis.
Hindi mananatili yan. Kagaya ng mga planeta, ang mga galaxies, no? Tinatawag nating mga heavenly bodies. Hindi mananatili yan eh. Mawawala yan lahat pagdating ng araw eh. Ang matitira, yung kaharian ng Diyos na ang tawag sa Biblia, paraiso, na hindi nagagalaw. Na yun ang lugar kung saan nandoon nakatira ang Panginoon Kristo kasama ang Ama. Kung saan gusto niya rin dalhin yung mga maliligtas na ang sabi niya, yung mga binigay mo sa akin, Ama, ibig ko sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y inibig mo bago natatag ang sanlibutan. Isa yan sa patutuo na ang Panginoon Kristo hindi tao. Wala pang lupa eh. Meron na siyang kinalalagyan lugar kasama siya ng Ama. Wala pang ang mundo, nandun na siya eh. No? Galing siya sa walang hanggan, kapatid. 5:2 ng Mikas. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Yun palang ipapanganak sa Bethlehem. Si Kristo yun eh. Ang pinagbuhatan niya mula ng una, mula ng walang hanggan. From eternity pala ito nang galing eh. Paano naging tao ito? Nasa eternity, umiiral na. Sabi pa nga ni Kristo, ako'y inibig mo bago tinatagan sanlibutan. E di nasa eternity nga kasama na siya ng Ama. Nililikha pa lang ang lahat ng bagay, magkasama na sila. Nung gawin niya ikaanlangit, nandoon ako sa tabi niya eh. Maliwanag mga kapatid. Kung gayon, na sa ating pag-aaral na ito, makikita nyo na ang Biblia talaga nagsasalita ng totoo. At what point or what idea? Kasi sinasang-ayunan ng siyensya that the earth is a later creation. The universe is much older than the earth by 9 billion years. Hindi yun ang punto ko. Ang punto ko, before the creation of the universe, lumalang na ang Diyos ng isang kahariang hindi magigiba. At ang kahariang yan ang tinatawag na paraiso. Kung saan gusto ni Kristong isama yung magnanakaw na kanyang pinatawad at yung kanyang mga lingkod na naglingkod sa kanya. Kaya mga kapatid, dito lang makikita nyo ang Biblia authentic eh. Bakit ko sinasabing authentic? Wala namang makakaalam nung panahon na yun na nauna na ang ibang creation bago ang lupa. Wala naman nakakaalam nun eh. Kaya lang nila alam ngayon yan kasi nakakakita sila ng mga stardust. Dito po sa lupa may mga nakakarating na stardust. Parang mga meteors din may nakakarating galing sa ibang mga planeta o galing sa ibang mga stars o bituin na mga sumasabog. Pag pinag-aaralan po nila yung edad ng mga stardust, kalakip na po yan, nakahalo na yan sa mga buhangin sa dagat natin eh. Nakikita nila yung edad noong stardust, napakalayo dun sa edad ng buhangin sa mundo. Science have proven that there are foreign materials that did not originate from the earth, which are older than materials on earth, giving the scientists and the astronomers the knowledge that there are bodies in the universe which are older than the earth. Proving that the Bible speaks of the truth. May kanya-kanya pong edad yan eh. Kaya nga pagka ang isang estrella o ang isang bituin, masyadong matanda na, sumasabog na, yun ang nagki-create ng black hole. Nasa Biblia yan, bago pa po nila matuklasan niyang black hole. Kasi nung nag-aaral ako sa high school, more or less 1960s noon, early 60s, wala pa yung black hole na yan. Wala yan. Hindi pa alam ng siyensya yan eh.
73 years old lang ako eh. Na mga nung nag-aaral ako sa high school, mga 16, 15, 14 years old ako. Wala pa yung black hole. Ngayon lang natuklasan yan. Nasa Biblia na pala yan. Matagal lang nasa Biblia. Libu-libong taon na nakasulat na sa Biblia. Basahin natin ang Hebreo. Kapitulo 1, versikulo 10, kapatid na Daniel, hanggang 12. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mga papahamak, datapwat ikaw ay nananatili, at silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuutan, at gaya ng isang balabal, sila'y iyong bibilutin, at sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan. Ngunit ikaw ay ikaw rin, at ang iyong mga taon ay di matatapos. Ito pong salitang ito, na yung mga nasa langit ay tatanda, no? Maluluma. Libo-libong taon na po nakasulat sa Biblia yan eh. Sasabihin nyo, paano mong alam na libo-libong taon nakasulat sa Biblia yan? Eh kasi po, meron tayong kopya ng Bibliang manuscript na tinatawag eh. Sinulat kamay, wala pa po noon na imprenta. Ang isa sa pinakamatandang Biblia, 1,700 taon na ang edad. Buo pa nandun sa Great Britain. Yung tinatawag na Codex Sinaiticus. 1,700 years old yung Biblia na yon. So, libu-libong taon na nakakalipas, nakasulat sa Biblia na yung palang mga nasa langit ay maluluma, parang bihisan, sila'y mawawala, sila'y iyong papalitan, gaya ng kasuotan, parang balabal na sila'y iyong bibilutin, pero ikaw ay ikaw rin at ang iyong taon ay di matatapos, sabi ng salita sa Biblia. Nagpapatunay talaga na yung palang mga nasa langit, tumatanda at nawawala, napapalitan. Kaya nga merong mga newly born stars eh. Pag sumabog na ang isang stars, maaaring nagkaroon ng collision ng dalawang galaxy, nakaka-form ng panibagong galaxy. Ayon sa siyensya, no? Totoo pala yan eh. Kaya yung pagkakadiscover ng black hole, yan ang nagpapatunay na meron ng mas matanda pa sa Earth na ginawa ang Diyos sa universe. Paano mo ngayon tututulan ng Biblia eh? Bago pa nila malaman, nasa Biblia na. Yung mga ateista na hindi naniniwala sa Biblia, hindi lang nag-iisip yung mga yan. Kaya ayaw maniwalang medyos, ayaw maniwala sa Biblia. Kasi nasa Biblia eh. Tingnan nyo ito. Pakibasa mo itong kay Mindy Weisberger, Brother Daniel. Very, very new lang itong information na to eh. January lang ito ng 2020 eh. Basahin natin, kapatid na Daniel. 7 billion-year-old stardust is oldest material found on Earth. Scientists recently identified the oldest material on Earth, stardust that's 7 billion years old, tucked away in a massive rocky meteorite that struck our planet half a century ago. This ancient interstellar dust made of pre-solar grains, dust grains that predate our sun, was belched into the universe by dying stars during the final stages of their lives. Some of that dust eventually hitched a ride to Earth on an asteroid that produced the Murchison meteorite, a massive 220-pound or 100 kilograms rock that fell on September 28, 1969 near Murchison, Victoria in Australia. New analysis of dozens of pre-solar grains from the Murchison meteorite revealed a range of ages from about 4 million years older than our sun, which formed 4.6 billion years ago, up to 3 billion years older than our sun, researchers reported in a new study. Though the universe abounds
With floating stardust, no pre-solar grains have ever been found in Earth's rocks. That's because plate tectonics, volcanism, and other planetary processes heated and transformed all the pre-solar dust that may have collected during Earth's formation, said lead study author Philip Heck. The Robert Pritzker Associate Curator of Meteoritics and Polar Studies at the Field Museum of Natural History in Chicago. When large orphan Makikita nyo dyan sa ulat na yan na investigasyon ng mga siyentipiko, meron talagang mga solar dust mas matanda sa mundo, proving the authenticity of the Bible. Ba't ko sinasabing proving the authenticity? Kasi sabi sa Biblia, merong works of old ang Diyos, may nauna siyang ginawa. At ang mundo ay latecomer. Sabi nga ng karunungan, naglagay na ang Diyos ng kung ano-ano, tapos sabi niya, bago nalikha ang lupa, ang earth. So, ang earth ay younger than other creation. Being proven by discoveries in science. Ano ngayon ang ipagdududa natin sa Biblia? Kasi libo-libong taon bago ma-discover ng science, sinasabi na ng Biblia, proving that the Bible is a unique book. It came from someone who knows everything that happened billions of years ago. Sa puntong ito, mga kapatid, nihikayat ko kayo, ipagpatuloy natin ang pag-aaral sa Biblia. At makikita nyo, hindi tayo tanga, hindi tayo bobo pag naniwala tayo sa Biblia, sapagkat ito ay pinatutunayan hindi lang ng pangyayari, kundi pati ng discoveries of science, proving that the Bible came from an all-knowing someone who knows everything. At yan ay ang Panginoon Diyos. The words of God heal. one of the most important things in life is to know the essence of living. Then, asahan na tayo sa Serve mo pa the end. You will be hearing from Brother Eli things that you need to hear from the Bible. mighty preacher that's in this country who is speaking in detail. Voice crack is being Jesus is the King of Kings. Você Senhor mesmo. Você é dele. Está em todo lugar. Você sabe, church must be church of God. He that is the of God's word. Yes, it's not to learn and investigate. I will Salamat po sa Diyos una sa lahat, mga kababayan, na nakikita ko kayo kahit sa pamamagitan ng telebisyon. Salamat po sa Diyos at binibigyan nyo kami ng pagkakataon. Pinagbigyan nyo ang aming anyaya. We thank you for your time and the effort of coming to that particular place. And we pray to God that He may enlighten your hearts and minds through our reading of the Holy Scriptures. Ayoko pong magtagal na, gusto ko ay umpisahan na natin kasi I want to serve the best interest of the people assembled there today. Kung alin yung talagang gusto nilang mapag-usapan at marinig, yun ang gusto kong talakayin. Kasi pwede akong tumalakay ng kung ano-anong mga topics, pero baka hindi yun ang kanilang particular interest o yun ang kanilang gustong marinig. So, ang pag-usapan natin, yung gusto nilang mapag-usapan. Ang una po magatanong, kapatid na Eli, si kapatid na Lionel Tahudloy, taga Pagudpod, Ilocos Norte, Katoliko. Ang tanong ko lang po, yung sa 1 John 5:20, yung sa last part, kung sino ang tinutukoy doon na this is the true God. Basahin natin yung English translation
ng 1 John 5:20. And it says, "And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true. And we are in him that is true, even in his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life." Alam mo, hindi natin makukuha ito grammatically speaking lang, kundi we have to consider the context and we have to consider the action that is in that particular verse to get the real meaning of the verse. Gusto ko munang basahin sa Ilocano. And it says, Ammo tayo at anak ti Diyos imay. Ket inikan na tay iti pannakaawat. Tapno mabigbig tayo dayjay anapudno. Ket datayo agtaeng tayo iti dayjay anapudno nga iso ti anak na a Hesukristo. Daytoy iso ti pudno a Diyos ken abiyag nga agnanayon. Ang tinutukoy diyan, kapatid, Diyos ken tibiyag nga agnanayon. That is descriptive of daytoy dun sa demonstrative pronoun. Daytoy is a demonstrative pronoun. This, meaning the object is not far from the speaker. Let us analyze. It is John that speaks in that particular verse. Ang paggamit ng demonstrative pronoun, grammatically speaking, pag sinasabi mong this, ang ibig sabihin, you are near and you are at the same place where your subject is. Hindi mo naman sasabihin, daytoy tilangit. Wala ka naman sa langit eh. Sinasabi mo in daytoy, this, kung nandun ka sa lugar at malapit sa'yo yung tinutukoy mo. Agreed? Oo, bro. Nung sabihin ni San Juan, daytoy iso ti pudno a Dios ken tibiyag nga agnanayon, malapit siya doon sa itinuturo niyang subject. Diba? Eh, sino ba yung subject? Diba ang sabi? Ket amo tayo ati anak ti Dios imay. Ayan. Alam natin na parito ang anak ng Diyos. O di yung anak ng Diyos ang subject at naririto siya, naparito siya, sabi ni San Juan. Ket inakanatay ti panakaawat tapno mabibig tayo dayjay